Tatlong rice pa dining. Blockbuster ang pila sa maliit na karinderyang ito sa Project 4 sa Quezon City, ang Morning Sun Eatery. Lahat willing to wait. Matikman lang ang mga ibinibenta ritong mga lutong Ilocano. Pero hindi na ito pangkaraniwang karinderya lang dahil kamakailan lang ang Morning Sun Eatery napabilang sa listahan ng pinakamasarap na mga kainan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ng prestigyosong Michelin Guide. Sa wakas, ang Pilipinas nasa mapa na ng Michelin Guide na siyang nagbibigay ng grado sa mga kainan at restaurant sa buong daigdig. Haliho kayo at tikman natin ang handog ng ilan sa mga kainang kinilala. Sa loob ng mahigit isang siglo, kinikilala ng Michelin Guide sa pamamagitan ng kanilang secret inspectors ang mga namumukod-tanging kainan na kapag napili, ginagawaran ng tinatawag na Michelin Stars. Ang ibig sabihin ng 1 star, worth it puntahan yung restaurant mo. Pag nakatanggap ka naman ng 2 stars, worth it balikan ang restaurant mo. Pag nakakuha ka ng 3 stars, ito yung talagang worth it na talagang yun ang pinaka-destinasyon ng isang tao, yung talagang puntahan yung restaurant mo. First-year selection of the Michelin Guide in the Philippines. Hanggang nitong nakaraang linggo sa pagtitipon ng ilan sa pinakamahuhusay na chef sa bansa, iginawad sa wakas sa ilang mga kainan sa Pilipinas ang pinakamimithing Michelin Stars. May 25 mga restaurant at kainan din na nabigyan ng tinatawag na Bib Gourmand. Parangal sa mga kainang may exceptional na mapagkain sa abot kayang halaga. At napabilang nga sa listahang ito ang Morning Sun Eatery. Haba na po ng pila. Good luck sa mga gustong pumunta ho rito ngayon kasi ang daming gustong makatikim nung kanilang signature na Ilocano dishes katulad ng dinakdakan at ng kanilang barbecue. Nakakwentuhan ko rin ang proud owner, si Nanay Elizabeth. Taga-Banggar kami, ma'am. Ilocano pala yung may-ari nitong Morning Sun. Nagswerte kayo. Congratulations Thank Tang. you, ma'am. Sumikat sila kasi binigyan sila ng Bib Gourmand ng Michelin. O, alam niyo ba yun, Nay? Nabigla lang po kami, ma'am, nung naaano na kami. Kasi hindi naman ala-ala namin akalain na makukuha. At ang putahing marahil daw nakahuli sa panlasa ng mga Michelin inspector ang kanilang barbecue at dinakdakan ng mga Ilocano. So, ang una, ito, ma'am, po, ito. yung karne, Yes, ma'am, hiwain natin. sa ano tiiwa yun ang dadakal? Oo, Basit. Doon sa mga nagtataka kung ano to, silot. Small, Primera ng baboy. anya dati ng small intestines niya. Oo, ma'am. Small oo. intestines. Anong year po kayo nag-start? 1995, ma'am, nag-start kami. Kasi Tapos? yung dito sa kanto, kapatid ko po yung titinda dito sa kanto noon. So, nung bibitawan nung humawak na dito sa doon sa kabila, sa Ihawan, sabi niya, ate, kaya mo bang humawak ng kainan? Sabing ganon. Eh, di subukan natin, sabi ko naman, ma'am. Ang recipe para sa dinakdakan ni Nanay Elizabeth namana pa raw niya sa kanyang ama. Kasi yung tatay ko kasi dati, ma'am, pag may mga, alam mo naman sa probinsya, ma'am, yung pag may mga kasal, siya ang tagaluto kinukuha nila. Ideally, ulo ng baboy kasi konti lang ang taba. Tapos may texture kasi cartilage, yung malambot na Kailangan malambot buto kasi, na ma'am. crispy pag kinagat. Tapos dila, tapos atay. Yun ang mga parte na ginagawang dinakdakan. Ilang taon na kayo nang magto-30 years na kayo? Oo, mo. Anong sikreto para magtagal? Sipag at tiyaga, ma'am. Tulong-tulong naman kami yung mga anak ko dito. Nakatapos nga sila, ma'am, pero sabi nung panganay ko, dito na lang daw po sila, ma'am. Ito yung secret ingredient niya, utak ng baboy. Yun lang, mataas po sa kolesterol to. So, hinay-hinay na lang po. Mekos-mekos na. mekos na. Okay, ayan. Ilang 30, kilo ma'am. po? 30 Pero- kilos? Oo, ma'am. 30 kilos na dinakdakan ng
ginagawa ni Nanay Beth araw-araw. Ganyan kabenta. Tikman na natin. Gusto lang, tipanagraman ko nang. So kayo nga eh. Kasi ako, Hindi, ako okay lang. Okay na na. Kaya yun ang dinada yung customer namin kasi alam nila, ayaw nila ng maalat eh. Oo nga. Ito nga adobo, kada kaldereta. Siyempre, hindi ko na pinalagpas na tikman ang iba pang mga luto ni Nanay Beth. Kabilang na ang isa sa mga paboritong almusal ng mga Ilocano. Papaitan. Ang sarap. Nagimas, apo, mangantayo, para akong umuwi sa La Union. Sarap. Mga vlogger daw kayo. Anong tawag sa inyo? Bex Friends po. Bex Friends. Ganun po akong Bex Friends. Bex Friends. Oh, yan. Anong kinain nyo? Lahat po nung nandun sa menu, in-order po namin. Okay. Yung last ko po titikman yung barbecue nila. Masarap. Sarap! Oy, parang exage naman to. Ganito siya, oh, sabi niya. Ang sarap! Kagatin mo naman muna para authentic. Kailangan lasahan ko muna bago ako mag-react. Ikaw react agad eh. Yung mga panlasa ni Nanay na nilagay, hindi na overpower yung lasa ng karne. Dahil, Ano po yung smoky na... no. Anong pinakagusto mo sa lasa? Yung utak, parang nagka-utak din ako. Kasi may mga sikat na chef, si Erwan Yusaf, si Chef JP Anglo. Nakipirma na rin ako sa kanilang autograph wall. Ang Michelin Guide itinatag 1900 ng magkapatid na Edward at Andre Michelin, mga French na nagmeme-ari ng kumpanyang nagbebenta ng gulong. Marketing strategy raw nila ito nung una para dayuhin ang mga kainan. Nang sa gayon, mapupudpod ang gulong ng mga sasakyan para makabenta sila ng mga gulong. Pero sa kalaunan, ang Michelin ang naging standard o gabay ng buong mundo kung saan ba masarap kumain. The Michelin Selected Recognition goes to... Maliban sa Michelin Star at Bib Gourmand, may tinatawag ding Michelin Selected na kumikilala ng quality, consistency at character ng restaurant o kainan. At kabilang sa nakatanggap ng pagkilalang ito, ang pansiteriyang ito sa Barangay Santo Niño sa Marikina City, ang Lola Helen Pansiteria. Hello po! Hi, Ma'am Jessica. Hello. Welcome to Lola Helen. Ay, naku, congratulations po. Congratulations po. Thank you. Kamusta ho ba kayo mula nung nabigyan ng Michelin recognition tong Ay, inyong naku. kainan? Masaya naman, masaya. Kaya lang po, sobrang busy. Dinagsa na ho kayo ng tao. Opo. Palagay niyo ho, bakit kayo nakilala? Sabi nila, masarap daw po yung pansit namin. Pasok ho kami. Halika po. Oo. Pasok kayo dito. Sahog muna tayo. Ano specialty nyo? Bihon con lechon. Nag-alcohol na ho ako kanina, ha? Ayan. Carrots. Then po, Okay. dito lechon. Okay. Gano'n ho Lalagyan karami? natin 6 pieces. Alam ko nga ho, yung mga pansit na may lechon, masarap eh. Kanino ho pinangalan tong pansiteria nyo? Si Lola Helen po kasi is yung may-ari ng property na to. Ngayon, ang unang umawak, yung kuya ng kapatid ko. Ang Okay. pangalan noon, Nanay Helen. Okay. Tapos nag-turn over sa amin, sa mister ko, ginawa naming Lola Helen. Pag nakakita ka ng mga ganito, very Chinese ho ito eh. Yung malakas yung apoy, Opo, malakas. tapos yung wok talagang wow, mainit. Ganyan talaga yung arrangement ng mga kawali. Kaya lang ginagamit namin nung kusot. Kaya yan, winawalis mo talaga ng walis tingting. Oo. Tapos alam nyo ba, ito hindi nila hinuhugasan. Inugasan lang namin ng tubig. Hindi sabon, hindi tubig bawal lang. sabunin. Kasi parang kasama daw yun dun sa culture, pag-culture ng wok. Ayan na, umuusok na yung wok. Ayan Yun na. ang sikreto. Oh. Ayun. Tapos mabilis, di ba? Opo, yan. Lalagyan
Lalagyan natin ng toyo. Yan, Ayun, toyo. Tama ba halo ko, kuya? Tama? Pag mali yung halo mo, hindi masarap. Yan, dalawang sabay. Yan. I have it in my jeans. O, ilagay na natin tong pansit. Ilagay natin ng sabaw. Yan. Oh, marunong si Ma'am Jessica mag-halo talaga. Oo. Kailangan takpan kasi para ma-steam. Ayan na. Ilang minutes po tatakpan? 2 minutes lang. 2 minutes. Parang mama ko na nagluto. Oo. Pwede ko na kayong kompetensyahin. Ay, yun yan. Natatalo na ako sa ito. Hindi po. Hindi po. Ayan na. Okay. Ganon. Kailangan maluwag lang yung ginagalong-galong. ibabaw. Okay, ayun. Ayun. So ito po yung single order. Opo, single order Magkano po. po ito, ma'am? 240. 240 pesos. Okay, let's eat. Sarap. Yung simpleng-simple, swabeng-swabe, pero nalalasahan mo, malinamnam. Kasi siguro yung ipinansabaw nila at saka yung mga karne, may smokiness. Yun talaga. Kasi yung apoy ng wok, yun ang sikreto talaga sa Chinese cooking. Ano pong nagawa nitong restaurant na to sa buhay niyo, ma'am? Malaki. Siyempre, dito lahat ng galing. Pinangaral ng mga bata. Nakabili kami ng mga bahay namin. Tatlo. Di ba nila mabilang yung kanilang bahay? Nagtatalo si Ma'am at saka si Sir. Tatlo Ang lang. bahay nila. Katas ng pansit. Pasado rin sa Michelin Guide ang putahing ito, lechong biik, na ang tawag, kutsinilyo. Sa sobrang lambot ng laman at lutong ng balat, hindi mo kailangan ng kutsilyo para hiwain. Sakto na ang plato o platito. Isa pa sa mga nabigyan ng Bib Gourmand ng Michelin, itong restaurant na Kochi sa BGC. At hulaan niyo po kung sino ang may-ari nito. Sigurado ako, kilala niyo siya. Hello! Hi, Marvin! Say hello to actor turned chef, Marvin Agustin. Anong pakiramdam nung nakuha mo to? Wow, Bib Gourmand! Hindi makapaniwala sa award. Yeah. Sangria. Cheers. Yeah. Para sa ating lahat to. Oh, yes. Kasi finally, kinilala na tayo ng Michelin, di ba? Dati, Yes. ano lang tayo, abangers. Ngayon At saka hindi na. inggit match. Oo. Kamusta after nyo manalo? Nag-triple. They're actually celebrating with us. These are parang mga loyal customers namin who's been coming here. Siguro tinitignan nila kung ano yung level ng restaurant na merong Michelin Guide kasi this is something very unfamiliar to Filipinos. Miski nga sa akin, honestly, medyo unfamiliar ako dun sa buong process. Up to early this year, wala kang kamuang-muang. Parang kumalat sa industry that they were here late last year. Ah, talaga? Yeah, Oh. they were brought by the DOT because somehow it drives good sales and good traffic to the entire F&B industry. Ang ating adhikain talaga ay magkaroon ng mas marami pang taon na madiskubre pa ang mga iba-ibang lugar at ang iba-ibang kainan dito sa ating bansa. This is where we roast yung mga cochinillo natin. Kunin mo Ito, at baka masunog. papakita ko sa iyo. Ito yung ating cochinillo that we've been roasting for almost 3 hours. Wow. So, nagva-vary yung cooking time sa laki ng kutsinilyo, pero yung laki naman niya, konti-konti lang yung laki. Hello! Ayan Hello, little siya. piglet! Ayan. Okay. Marinated in our 12 herbs and spices Wow. for minimum 24 hours. Kwento mo nga, bakit sa lahat ng putahe, ito yung napili mong signature dish? Well, I love lechon. Minsan nagbabiyahe pa ako ng Cebu para lang kumain ng lechon pag ako'y nalulungkot. So during pandemic, I learned how to bake. Yung kaibigan ko na nagsasupply ng malaking ovens, binigyan niya ako ng Gibbs
pwede kong gawin? I love pork. So naisip ko suckling pig. So buti isang supplier, tinuruan niya akong mag-butterfly ng biik. Tapos mahilig akong magtimpla ng mga rub sa steak, sa ganyan. So dilagay ko yung kung paano ko na-imagine na magiging masarap ang isang kutsinilyo. Mula nun, parang ang dami nag-i-inquire, pa-order, pwede mo mag-order. Nagustuhan nila. So now, we are in BGC. Pero Marvin, di ba, yung kwento mo is kwento rin ng pagbangon. Kasi alam ko nagkaroon ka ng problema di ba? Yes. Oh. So I've been doing it for like almost 2 years during pandemic. Dumaming orders. I had to talk to every customer sa lahat ng mga naging problema namin. Yung iba, naging mas loyal pa sa amin. Yung iba, mas naging kaibigan namin. Kasi parang nakita nila yung sincerity dun sa mistake na nangyari sa amin. May leksyon sa kutsinilyo. Uy, nag-iintay na Ayan, siya. sige. Anong gagawin natin? Sige nga, masubukan. Ayan. Ngayon lang ako gagamit Dito sa banda sa face, ang laging medyo mabuhok. Sorry, Ayan. kutsinilyo. Shave ka muna namin. Ang star of the show. Tapos, we encourage actually our customers na gamitin yung kamay nila. Alam ko ang best Pili ka. part doon sa likod Batok. ng... Ang galing mo naman. Napaghahalata. Mahilig sa Iba no? Iba yung lechon na malaki sa kutsinilyo. Iba. Yes. Marvin, alam mo, nakaka-proud ka. Kwento mo nga, saan ka nang galing? Paano ka nagsimula? Yeah, yung family namin na-challenge talaga nung nawala ng trabaho yung daddy ko. Tapos nakulong siya. Yung mommy namin had to actually work for the 3 of us na magkakapatid na lahat nag-aaral. Na kami yung pinag-aral sa private school pero kami yung pinakamahirap at hirap na hirap sa buhay na hindi nakapag-exam on time. Tuwing merong exam, nasa labas ako ng classroom. Kaya Kasi hindi nakabayad hindi ng nakakabayad tuition. ng tuition. But kami nga magkakapatid, nagtulong-tulungan kami para hindi masyadong mahirapan yung nanay namin. Kaya lahat kami nagtrabaho sa fast food, sa restaurant, hindi lang basta waiter or tagahugas. Nagsimula sa pagiging mascot. Umabot sa point na buong restaurant kaya kong asikasuhin at the age of 16. Those with a Bib Gourmand recognition are Kochi! Minsan mukha lang siyang glamorous. Sabi nga namin yung Michelin awarding, baka akala nila pag nakaapa ka ron, okay na. Yan ay total opposite ng trabaho sa loob ng restaurant, lalo na sa loob ng kusina. Kasi blood, sweat, and tears talaga ang aabutin mo. Pag binalikan mo yung buhay mo noon, showbiz, tas napunta ka sa food business, anong naiisip mo? Na yung journey natin hindi tumitigil. Yung mga lessons natin, patuloy kang itetest ng buhay, lalo na gusto mong gumaling. Pahirap siya ng pahirap. Isa siyang budol. Oo, yung salita na, pag magtrabaho ka para guminhawa ang buhay mo, hindi pala siya giginhawa ng ganun-ganun lang. Walang ibang formula kundi paghihirapan mo lang. Next level na hirap. Next level na hirap. Kung nagbibigay ka ng hard work dati, harder work pala dapat ngayon. Kaya nga importanteng gusto at masaya tayo sa ginagawa natin. 3 pa lang yan sa mga kinilala ng Michelin Guide. Sarap! Sa mga susunod na linggo, titikman din natin ang handog ng mga naka 1 star, 2 stars, at iba pang mga pinili sa kategoryang Bib Gourmand at Selected. Ang sarap! Matagal na nating alam na masarap ang pagkaing Pilipino. Pero dahil sa pagkilala ng Michelin Guide, kumpirmado! Marami sa ating mga kainan, world class! Mabuhay! Harap. Part 2 ng ating serye sa mga kainan na kinilala ng prestigyosong Michelin Guide. Alauna pa lang ng madaling araw, sinusuyod na ni Loloy ang pinakamalaking bagsakan ng isda sa buong Kabisayaan. Ang Pasil Fish Market sa Cebu City. Hanggang sa naispatan na niya ang kanyang pakay. Ang kanyang pinakyaw, 3 pugapo o lapu-lapu at isang napakalaking isda.
Napahaba ang nguso nito na may matatalim ng ngipin na parang sa mga pating. Barakuda! Diretso ang mga ito sa pwesto ng amo ni Loloy na si Junior sa Barangay Pasil, ang Esmen's Karinderya, para gawing linarang o sinabawan. Dahil sa sarap ng kanilang nilarang, maraming mga malalaking kainan at restaurant ang kinabog ng hamak nilang karinderya. Those with a Bib Gourmand recognition are Esmen. Nabingwit lang naman kasi nila ang tinatawag na Michelin Bib Gourmand, pagkilala na iginagawad sa mga kainan na nag-aalok ng masarap at dekalidad na pagkain sa abot kayang presyo. Bago pa man nila nahuli ang panlasa ng mga secret inspectors ng Michelin, nauna na silang naitampok sa Titikman Food Special ng KMJS taong 2023. May bago rin daw pinipilahan ngayon sa kanilang kainan, ang larang rumpi o sinabawang barakuda. Special daw ito, lalo't tiyempuhan lang kung makabili ng barakuda sa palengke. Ang toka sa pagluluto nito ang kapatid ni Junior na si Peanut. Sili, espada. Para sa sabaw, naggisa ng rekado. Loya. Nung kumulo, inilubog ang hiniwang isdang barakuda. Nilagyan ng cornstarch, pampalapot ng sabaw, at tinimplahan ng mga pampalasa. I've been to many places for the larang, pero ito yung pinakamasarap na natikman ko talaga. Noon hanggang ngayon, same pa rin ang lasa. Binalik-balikan namin dito. 3 months ago, na yung Michelin daw nag-i-email sa kanya. Pwede ba daw punta sa dito, tikman yung ulam namin? So, huwag na yan kasi alam mo naman Michelin eh. Mataas yung talaga yun. Tingnan mo naman yung tindahan natin eh. Paano naman ito, auntie ko? Forget about it. Ang hindi alam ni na Peanut, may Michelin inspectors na palang kumain sa kanilang karinderya na hindi ipinapaalam sa kanila. Ate Peanut, appeal daw to sa Michelin ko. Ano? Anong Michelin? Pag-open ako sa among group chat, Those with a Bib Gourmand recognition are Esmen. yun na, marami na naka-pop up na mga messages about Michelin ko. Hala, talagang totoo pala to, no? Michelin tayo. We were so, overwhelmed. Mula nung nakapasok sila sa Michelin Guide, hindi na raw naaabutan ng pananghalian ang kanilang mga luto. Alas 11 pa lang, sold out na! The Michelin award is not for the family, but for the community as well. More specifically for our barangay, Pasil. If in Manila, you have Tondo, here we have Pasil. Kung ito naman ang iyong ulam, tsak, mapapa-unli rice ka talaga. Lalo't kinakain ng nakakamay. Inihaw na manok na mas sumasarap kapag binuhusan ng kapartner nitong chicken oil. Pamatay! Namit ang world-famous Bacolod Chicken Inasal. At ang manok ng mga Ilonggo, pasado rin lang naman sa panlasa ng Michelin inspectors. Ang branch kasi sa Makati ng isa sa pinakasikat na inasal ng Bacolod, ang Aidas Chicken Inasal. The Michelin selected recognition goes to Aidas Chicken. Kabilang sa 74 Michelin selected restaurants sa Pilipinas. Pagmamay-ari ito ng pamilya ni Jane. Yung kategorya pong selected, isa ho ito, yung Aidas Chicken sa mga nabigyan ng pagkilala ng Michelin. At obvious ba, punuan po yung kanilang kainan. Kamusta po kayo mula ho nung kinilala kayo ng Michelin? Naku, nung simula na kami nakilala ng Michelin, eto na kami ngayon. Daming tao, punuan, no? Masarap po ba? Ay, masarap. Itinuro niya sa akin ang tamang paggawa ng inasal o ang pag-ihaw ng kanilang best seller. Ginagaya ng mga taga Luzon yung inasal ng Visayas, hindi nila magaya. Alam niyo kung bakit?
Yung kanilang luya, iba. Langkawas, Yes tama po. ho ba? Galanggal ang English. Yun, no, di ba? Galing Na niyo, ma'am. pagkahalatang foodie. Okay, so ito, pecho Yun. at pakpak. Kailangan yung marination niya, ibabad siya for 2 hours. So best minsan is yung overnight. Favorite part ng marami. Kung bakit ba naman yung pecho na pinakamalaman, yun ang maraming ayaw. Ako ayoko ng pecho. Ito ang bias ko. Leg. Tsaka yung puwet. Ayun, ma'am. Yun yung pinakamasarap na parte ng manok. Dapat lumabas siya sa malambot din. Ayun. Ikaw na natin. Ayan. Simple lang. Tsaka ang nagpapasarap talaga sa mga inihaw, yung usok. Para mas masarap, nilagyan ko ito. Ah, ito Yung Okay. basting tawag dyan. Anong oil. meron dito? Chicken oil po, to chicken seeds. oil, Aswete. yung taba rin ng manok, may Yes, atsuete. ma'am. So, ginaganyan-ganyan nila. Pwede na ako mag-apply dito. Yes po, ma'am. Sigurado Ayan. marami tayong customer. Oo, masarap ako magluto. Mula nung napabilang ang Aida's Chicken sa prestigyosong Michelin Guide, kahit kakabukas pa lang nila, full house agad. Kaya nakakaubos daw sila ngayon ng 90 kilos ng manok kada araw. Ariman ako dire. Feeling ko man na ariman ako sa Negros. Comfort food. Hindi siya yung usual na commercialized na lasa. Kwento nyo nga, ma'am, ano yung natikman po ng mga tiga-Michelin dito sa inyo? So, natikman nila yung sa amin is yung chicken. Lalo na po ito, ilonggo, squash with curry. Matikman nga Yes po. po. Sino po ba si Aida? Yung Aida po yung mama ko po yun. Pinangalan Siya talaga. yung founder Bakit? ng aming restaurant. Ang sarap. Thank you po. Hindi ako masyadong mahilig sa curry, pero ito tamang-tama lang yung kombinasyon, no? Gata, curry, yung kalabasa masarap din, malingat, tama ho ba? Yes po, ma'am. Tsaka yung hipon niya, masarap. Ito na, tikman na natin yung kanilang star of the show. Ang sarap ho ng manok, sakto lang yung lasa. Hindi maalat, hindi maasim. Pag nag-order kayo ng inasal, ang masarap, merong kasamang talong at saka itlog na maalat. The Michelin Selected Recognition goes to Aida's Chicken. Una sa lahat din namin alam na nanalo kami. Talaga? Opo, ma'am. Yung mismo yung customer nagsabi, oh, may award kayo. Akalain mo yung customer pa nila una nakaalat. So, hindi kami maniwala. Ang ginawa namin, nagtingin kami sa Facebook. So, nagtingin namin sa Facebook, nakita namin ang pangalan na Aida's. Kalain mo yun? Eh, di hindi kayo naka-attend dun sa ceremonials. Hindi po, ma'am. Ay, sayang. Na-miss po ni Ma'am Jane yung awarding. So, ulitin na lang ho natin, reenact natin. So, eto na, kunwari ako na ho magbibigay nito. Bonjour! Kunwari French. Oh. The Michelin Selected goes to Aida's Chicken! Yay! Ayan. Ang mga tiga Mindanao, meron ding pambatong pasok sa Michelin Guide. Ang restaurant kasing ito sa Tomas Morato sa Quezon City, inihahain ang iba't ibang pagkaing Mindanao nakatanggap ng Michelin Bib Gourmand. Lahat ng inihahain dito mula Mindanao, luto ng proud tausug na si Chef Miggy. Alam nyo ho dito sa Quezon City, 7 mga restaurant at kainan ang kinilala ng Michelin Guide. Kaya pwedeng-pwede ho kayong mag-food crawl o mag-food trip dito. At ang isa ho rito, napaka-unique kasi inilapit niya na sa atin ang panlasa ng Southern Mindanao. Partikular ang probinsya ng Sulu. Ito po ang Palm Grill. Hi, Chef Miggy! Congratulations! Wow, ayun na yung kanilang Michelin Guide, oh. Ang pangalan ng kainan ni Chef Miggy, hango sa isa sa mga simbolo ng Mindanao, lalo na sa katimugang bahagi o yung tinatawag na Zambasulta, short for Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ito ang palm tree o puno ng nyog. Halos lahat ng kanilang mga luto rito, may gata, may nyog na hindi lang basta pinipiga para makuha ang gata, kundi sinusunog din. Kaya naman, meron silang mga putahing itim ang kulay, katulad ng kanilang pianggang manok at ang ipinagmamalaki nilang tiyula itum.
So, chef, ang una natin iluluto ay Yung pianggang manok. pianggang Yeah. manok. Pagkatapos po natin siyang pinakuluan sa gata at pampalasa, Okay. i-grill na po ang final step ng Bakit ating nga naman pianggang. hindi sasarap? Nilaga na at nilagyan ng mga pampalasa. Tapos, iihawin pa. Coconut oil. Kaya healthy yung kanilang mga luto. Yeah. I-achieve lang natin, Ma'am Jess, is yung grill marks. Okay. Dahil siya po ay luto na, so kailangan lang po a little bit of grilling. Paano ba, chef? Turuan mo ako. Sige, gitna muna po, Ma'am Jess. Okay. Yan. Yan. Alam, hindi ako artistic. Hindi ako papasa sa food presentation. Ako, maganda na po. Oh, okay. Yan. Tapos you just drizzle around. Pa-circle. Yes, around. Okay, ayun. Yun, beautiful. Ang sarap. Itsura pa lang at saka amoy. Para mas marami kang matikman na pagkaing tausog, orderin ang kanilang dulang sampler. Specialty tray na karaniwan daw inihahanda para sa mga royal banquet ng Southern Mindanao. At ang nasa gitna, ang isa sa pinakasikat na putahing tausog, ang tiyula itom. Kaya ho itim dahil Sinunog na nyog. sinunog na nyog sinama dun sa sabaw. Sa sabaw. Lalagay po natin yung beef. So nakikialam na ho ako, nakikisawsaw na ho ako. Yung mga pagkain ho nyo, chef, matagal iluto, no? Yes, kaya umaga pa lang po, nag-umpisa na kami magpakulo. And yung final product, And- Ma'am Jess, is yung bone marrow. Yun. Kayo po ang maglalagay. Yun ang pamatay. Yes. Bulalo. yeah. Oo, bone marrow. Ilalagay niyo on top. Yan. Ayun. Para kung may laruan nito. Susunugin natin yung bone marrow, Tama chef. po, Ma'am Jess. You just go side by side or upward, downward motion. Yes. Yan. Pag sineserve namin to, tinotorch namin, kasi ang Tausug at saka ang Zambasulta region is very theatrical. Alin po ang gusto niyong unahin, Ma'am Jess? Siyempre yung Tiyula ito. yung Yes. bone marrow. Parang nilaga na beef na bulalo na nilagyan ng mas complex na mga pampalasa. Ang tawag po nila doon sa spices ay pamapa. Ang pagkakaiba po ng Tausug pamapa sa Magindanawan palapa is yung kulay. Kasi yung palapa is dilaw, yellow, because it's more on the turmeric. Yung pamapa is itim because of the burnt coconut. Ito na, I will taste the pianggang manok. Manok. Ito yung pinaka-specialty mo, chef, no? Yes po. Okay. Parang siyang ginataang manok na parang adobo. Yes. Na para ding pinatuyong tinola. May ganun siyang... Kasi ginigrill po yung... Oo. yung Sari-saring lasa ng... Na parang meron ding hint ng may pagkalaing. Masarap lahat. Validation sa hard work. The struggle for 8 years is paano pumasok at mapakilala. Pero nung nabigyan yung award at marami nang pumupunta at natitikman, nakakatuwa kasi yung mission namin, yung ginagawa namin sa araw-araw is nasa spread ng sa maramihan. And alam ng mga staff ko, family ko na it's dear to my heart because I've been pushing for the narrative for the longest time. And getting to be heard was hard. Sorry. Sige lang, umiyak ka lang, chef. Getting to be heard was hard and pushing through regional cuisine and telling them that as Filipinos, we can be proud of what we have. We're not limited to adobo, sinigang, kare-kare. When you come to Mindanao, there's so much more to explore and discover. And pag hindi natin minahal yung sariling atin, mahirap tayong mas makilala. Thank you for doing this, chef. You're most welcome. Ang mga pagkaing iniaalok ni Chef Miggy, hindi lang mga simpleng putahe. May kwento ang mga ito tungkol sa kanilang pinagmulan at tungkol sa napakayamang kultura ng mga Tausug. Iba man sa nakasanayan ng marami sa atin sa Luzon at kahit sa Visayas, sa sarap walang dahilan para hindi tayo magsalo-salo at magkasundo. Ang sarap! Sugod po tayo sa kainang ito sa Maynila na kinilala ng prestigyosong Michelin Guide. Ang kanilang specialty,
Pinoy comfort food mula Luzon, Visayas at Mindanao. May mainit na niluluto ngayon dito sa Malacanang. Hindi ito ang sagot ng administrasyon sa mga nanggigisa sa kanila ha, dahil ang iniluluto rito, pagkain mismo. Sa labas lang kasi ng tirahan ng First Family ng Pilipinas, may isang lumang bahay na ginawang restaurant. At ang restaurant na ito, kabilang lang naman sa ginawaran ng Bib Gourmand ng Michelin Guide. Ang mga putahing isinuserve nila rito, heirloom recipes o mga minana pa ng may-ari na si King sa kanyang Lolo Heracleo mula sa Ilocos at Lola Oswalda na mula naman sa Sulu. Ang kanila pong menu o cuisine dito, buong Pilipinas halos from north to south, Ilocano dishes hanggang sa pagkain ng mga tausog sa Sulu. Haliho kayo. Hi! Good morning, Chef! Good morning, good morning. Kamusta po kayo? Congratulations! Si King, kapatid ng chef na kinilala rin ng Michelin Guide. Si Chef Miggy na noon lamang nakaraang linggo, itinampok din natin dahil ginawaran din ng Michelin Bib Gourmand ang kanyang restaurant sa Quezon City. Taga saan ang lolo't lola mo? Ang lola po, Ma'am Jess, is from San Nicolas, Ilocos. Ilocano? Opo. At ang lola ko man po is from Sulu. Wow! Yes. So, yung lola ko po is a physician. During the 1950s, he was tasked to open the Sulu General Hospital. Ah, okay. Opo. Sa Sulu, doon niya po nakita ang aking lola. And yung lola ko naman po, Ma'am Jess, is a historian, educator, turned politician naman po. Yung pagkain nila rito may love story. Ang una naming lulutuin, okoy ng kanilang Lola Oswalda. So ito yung gulay natin na kalabasa at kamote na dilaw. Okay, tama. Okay. Tapos ito ang butter mixture po natin, Ma'am Jess. Na Yung vegetable. butter, chef, is It's- rice flour. Yeah, rice yes. flour. It's rice flour, into the cornstarch, salt, pepper, Cornstarch, okay. to taste po. Tapos, Ma'am Jess, sa po ay ating babalik na rin. Okay. Kaya set na din. Once nag-golden brown na po siya, Pwede na, chef, no? yes, that's when we know that our food is ready. Ayan. Perfect sa suka. Isa pa sa kanilang ipinatikim, ang pampawi ng pagod ng mga tiga-Western Visayas, ang kansi. So ang pampaasim ho nila, ito yung remarkable dito kasi sa atin sa Luzon, sampalok, kamyas, minsan mangga, santol. Sa kanila, batuan. Yung kanilang kansi, may langka. So I suppose oil. So ginigisa. Atsuete. So, lalagay po natin siya. Okay. So, And then, sous chef kamatis. Oo. Importante po, Ma'am Jess, kailangan yung ating kamatis po ay ripen or pulang-pula. hinog. Kaya Hinog. mamula-mula po yung sabaw ng kansi. Yes, tama po. Kasi yun po nagbibigay ng distinct color at flavor po ng ating kansi. And then, batuan Susunod na. po natin, ating batuan. Okay. Ang ating kangka, Ma'am Jess, sige po, ay pinakuluan na. Pre-cook na yung langka. So, isay tap po natin siya. Tignan ko rito. At dadagdag na po natin ang tubig. Pag ito po, ang just na kumulo na, pwede na po natin siyang reserve. Eh, dahil may Ilocano blood din kayo. Opo. Mangantayon, apo. Oh, yun. Walang pinagkaiba sa sa sinigang natin. Except na yung sabaw niya, medyo manilaw-nilaw na mamula-mula kasi merong kamatis. Ngayon naman, tikman natin yung kanilang okoy. Yung kanilang okoy, very balanced. Malutong, chewy din yung kalabasa. Hindi nila tinipid sa hipon. Sarap. The way we prepare the food, Ma'am, there's nothing too fancy. Just old way of
cooking. Kung ano lang yung alam natin, Parang okay. sa tuwing linggo, pag pupunta sa mga bahay ng lola natin or lolo, yung hearty meal made with the love ng mga fresh ingredients. Nararamdaman mo yung pagmamahal ng iyong mga ninuno. Kasi yung pagkain nila hanggang ngayon, nandito natitikman natin. Isa rin sa kanilang house specialties ang kanilang lengua. Tikman naman natin yung kanilang lengua, Spanish style, original recipe. So, it's originally prepared naman po ito, ma'am. Ang harap! Ang lasa at saka malambot. Sarap. Ang problema ko lang dito, yung mga pagkain nila, mapakpakanin ka talaga. Buhay sa bawat putahe ang mga kwento't pamana ng kanilang lolo't lola na patuloy na isinasalin sa bawat sangkap. At kahit katapat lang sila ng Malacanang, ang kanilang kainan hindi pinapatakbo ng politika, kundi ng pagmamahal sa pagluluto na nakaugat sa kanilang pamilya. Ganito ang nakasanayang street food nating mga Pilipino. Tusok-tusok, ihaw-ihaw, prito kung prito. Pero sa restaurant na ito sa Makati, ganito nila inihain ang mga pagkaing kalyeng ito. Ang isaw, de plato, habang ang kwek-kwek parang pagkain ng maharlika. Sosyal! Sa linggong ito, tayo ay nasa fine dining restaurant dito sa Makati City. Mahigit 100 lahat ang mga restaurant at kainan na kinilala ng prestigyosong Michelin Guide sa Pilipinas. At sa lahat ng yan, namumukod tangi ang helm ni Chef Josh Boutwood dahil sila ang nakakuha ng pinakamataas na parangal mula sa Michelin Guide sa Pilipinas with not only 1 but 2 stars. Chef Josh! Jessica, hello, how are you? Welcome to Helm. Ang Filipino-British na si Chef Josh Boutwood lumaki sa United Kingdom at sa Espanya. Pero 16 na taon na siya rito sa Pilipinas. Ang husay ni Chef Josh sa pagluluto mukhang nakuha niya sa kanyang mga magulang na meron ding mga restaurant. Now, both my parents are retired. I cook, but I don't cook the way you do. That's for sure. I'm self-taught. Well, technically I am too. I didn't go to culinary college. That's kind of hard to believe, chef. But you are laking kusina. You know what that means? No. You grew up in kitchens. I did. And I did enroll into culinary school, but I left after 2 months. I'm not very good at learning out of a book. So remarkable, chef. Yeah. Imagine getting 2 Michelin stars and you didn't even go to culinary school. I know. The universe works in mysterious ways. The Philippines' first 2 Michelin star restaurant goes to Helm! Never once did I expect us to reach 2 stars for the first time. It was never in my wildest dreams. Why do you think you got the 2 stars all at the same time? I think it's because of my sense of humor and my height. No. And your mustache. The mustache, yeah, you know, that was definitely the deciding factor. I think what it is for us, when guests come into Helm, it's all about creating a very personalized experience for them. Ang mga pagkaing isineserve sa Helm, course o multiple meals, inihahain ng grupo ni Chef Josh na planadong-planado at may theme. You know the kwek-kwek? Yeah, we did a dish and that was based around fish ball and the squid ball and the kikiam. We did one that was isao, that was done in a vegan style. We did seitan, which is a vital wheat gluten dough. It's vegan. And we shape it in the form of the intestines. Ipinaghanda ako ni Chef Josh ng 3-course meal. Naghain muna siya ng snacks na parang appetizers. Binubuo ng 4 na putahe. Ang una, parang ini-level up na chicharon. This is chicharon, but we make it out of beef tendons. This is another one. It's going to be our nori shell. So this is a nori seaweed that we roast, and we glaze it with a little bit of a bone broth of fish, and then roast it off into these cone shapes. And then we fill it inside with a light miso emulsion, a hamachi that comes from Japan. We lightly cure it, and then we put some fresh wasabi root and this jelly on top. This is made out of kelp seaweed. If you can eat that in 1 bite. Okay, eat in 1 bite. Yeah. Cameras, get ready. Now you'll taste the jelly with everything else.
It's Japanese in my mouth. Yes, this is mushroom parfait. So we have a combination of local mushrooms that we have cooked down with vinegar, and then we make it into a puree. I'll just squeeze it. I have some foie gras somewhere inside this restaurant. Here it is. They're very decadent and loads of flavor, richness especially. And this is just simply pan-fried. Foie gras, yung they fatten the duck or the goose para lumaki ko yung atay. This is a pork back fat. This right here is a adobo sauce. Oh. So a traditional Filipino adobo, so vinegar, soy sauce, garlic. We take that and we cure it in salt and black pepper. Kakapiranggot man, ibang klase naman ang lasa at sarap. This is buchi, is savory, and inside we have a combination of lobster and local tiger prawns. Ang ating main course, gawa sa pinakamalambot at pinakamasarap na klase ng karne ng baka. Nagmula pa sa Japan, ang A5 Wagyu. So each side of this is cooked only for 10 seconds, and then we rest it for a minute. And then we repeat that process for up to 2-3. Alam niyo daw kung ano ito? Yung pinagsama-sama pong mga balat, yung mga patapon na parte ng gulay, finerment ho nila and turned it into a paste para pang-alis ng umay. Vegan bago. Vegan. Ang sauce, 3 araw lang naman daw pinakuluan. Wow, what a treat siya. Here it is. Dasang bagoong, yung fermented na vegetable trimmings. It works. It does. It's an experience. It's like I'm on a hill by the shore because there's a taste of fishiness in it because of the fermented vegetables. Mula raw nung nabigyan ng 2 stars ang Helm at si Chef Josh, dagsa ang kanilang mga guest. Every single one of my kitchens is a silent kitchen. I never raise my voice, but at the end of the day, if you're stressed in your cooking, the food will be stressed. Para sa panghimagas o dessert, sorbetes na gawa sa mangga mula Zambales. We take white chocolate that we make some clouds out of. And then these are egg whites that we dehydrate. And the egg white has been infused with Iranian saffron. Isa sa pinakamahal na spice sa buong mundo. So we'll try it now. Nakakasaya. Nilinis na yung ngala-ngala mo from all the fattiness ng wagyu, ng chicharon. If you serve this to ordinary folks, they'd probably say, masarap. Yeah. Pero it's not how we cook at home. No. How do you respond to that? My mission is not to create food that anybody can replicate at home. Why would you go out and eat if we did something that Lola or Nanay can cook at home? So you come here for a once-in-a-lifetime experience. I want our industry to grow. We want to become a culinary destination. We want people to think of going to the Philippines not just because of our beautiful beaches and our wonderful culture, but also for our food scene. Ang itinatampok dito, ang kakaibang husay at talent ni Chef Josh Boutwood na hindi lang basta naghahain ng naiibang mga putahe, kundi inihahanay din ang Pilipinas. The Philippines' first 2 Michelin star restaurant goes to Helm! Sa iilan pa lang na ginawaran ng 2 stars ng Michelin Guide sa buong mundo. Mabuhay!